syempre, kung meron tayong mountain bike, meron tayong road bike, meron tayong kids bike, meron din tayong city bike. So, napakadami po palang klase ng bisikleta. So, ayan po, no? Ayan, makikita po natin sa video kung paano nga ba ginagawa ng ating partner manufacturer yung kanilang mga bisikleta. Ayan, makikita po natin dyan, from painting, from assembling, up to boxing nila ng kanilang ng produkto, makikita po natin. So, yan po, no? Ang galing, ganda ng kanila. Kung ano nga ba yung city bike? Kasi, di ba meron tayong pinakitang road bike, which is similar, parang halos similar lang sila sa para sa mga karamihan. So, ito, ipapakita natin or explain natin kung anong pagkakaiba ng road bike sa city bike. So, what is a city bike? It is also known as an urban or commuter bike. City bikes are designed for a short distance to commuters and inner city riding. So, ano nga ba yung difference niya kay road bike? Si road bike, it is built for speed and efficiency on paved roads. It is lightweight and requires an aggressive riding position. While city bikes, so itong pinapakita natin ngayon, adapt more upright position and are therefore much more comfortable, and they are slower but easier to ride and maintain. So ayan, kung gusto mo ng chill lang na driving, kung gusto mo lang ng chill lang na pagbibisikleta, ito yung kailangan mo. Ayan. So available po itong ating model, first model, at single speed na gear. So, kapag single speed na bike, it is a type of bicycle that has only one gear ratio with no shifters and derailleurs. So, ayan. So, ang material frame po natin dito sa kanyang body is steel at ang kanyang braking system or yung kanyang gamit dito sa kanilang brake is coaster brake. So, ano nga ba yung coaster brake? So, ayun po, di ba na-discuss natin nung mga nakaraan natin na may iba't ibang klaseng brake dun sa mga mountain bike. May hydraulic disc brake, merong mechanical brake. So, ito naman po, merong caliper brake. So, itong city bike, ang gamit na brake dito is a coaster brake. So, a coaster brake on a city bike is a braking system that is set in motion by pedaling backward. Coaster brakes are also known as back pedal brake. So, yan pala yung differentiation niya doon sa mga unang mga pinakita natin. So, ayan po, no? Available rin po ito in aluminum alloy rim material. So, for only 7,132.17 pesos, mabibili na po natin to at wholesale price. Then, at USD, $125.90 US dollar. So, ayan po. So, ayan, meron po tayo ditong price comparison na makikita natin dito na sa abroad or sa overseas, makukuha natin to. Same model, same design, same color for $399.99 US dollar. Versus kay Avedson price, mabibili lang po natin ito for only $125.90 US dollar. How much yung price difference? So, meron siyang $274.09 na price difference. Imagine gaano kalaki yung kanyang diferensya po, no? So, meaning, kung tayo mga negosyante, kung tayo mga businessman, makakapag-mark up tayo ng maganda kung kukuha tayo kay Avedson. So, ayan po, no? So, ipakita na rin natin yung isa pa nating model. Beach Cruiser Bicycle 26-inch. Ang load capacity nito is 120 kilograms. Ang brake din po dito is a cruiser brake. Single speed gear din po ito. Ayan, ang kanyang braking system is rear pedal brake. Aluminum alloy din po yung kanyang rim. Ayan po, for only 4,996.76 pesos. Mabibili na po natin ito kay Avedson dito sa Philippines. So, in abroad, overseas, mabibili po natin ito kay Avedson ng $88.90 US dollar. So, ayun po, Sir Leo, sa ating city bike for today. Thank you po. Yan ang mga
gamit sa iba't ibang mga bansa. Marami akong napuntahang bansa na yan ay ginagamit nila, mga nakapark. Sa abroad talagang makikita mo may mga bicycle area kung saan doon nila maiiwan yung kanilang mga bike, kagaya niyan city bike. Maging sa Hawaii, nung mapunta ako sa Hawaii ay nakita ko maraming gumagamit niyan, lalo na sa mga kababaihan. Murang-mura ibebenta, no? Yung sa mga price comparison na pinakita mo. Saka ito, aluminum alloy ito. Magandang klase yan. Hindi yan mga pipitsuging mga bisikleta. Kita mo ang bentahan niyan, 399 sa merkado. Sa atin, 125. Sabi nung ba't naman parang ang baba naman ninyo, 399 ang bentahan yan sa USD. Kasi nga po, manufacturer price po yan. So pagka sinabing manufacturer price, dun talagang yung gumagawa mismo. Pagka dumirekta ka sa gumagawa mismo, mura po talaga ang kuha doon. Kasi ito, pagka nasa market na, lalo na iba-ibang mga locations ang mga country na mahilig sa mga bisikleta o maraming mga gumagamit ng bisikleta. Alam mo ba kung ano yung number 1? Highest country na number of bicycle users. Ang nangunguna dyan, the Netherlands. Meron silang 16,500,000 bicycles dyan sa Netherlands. Ito mo na, napakarami, no? Ang Denmark naman ay meron naman silang 4,500,000 na bisikleta. Ang Germany, 62 million lang naman. Ito mo na. Sa US, ang malakas sa bisikleta, kung tawagin nila sa US ay King of Cycling. Alam mo kung anong location sa US? Boss. Portland, Oregon. Portland. Portland has long been the king of cycling in the US and has inspired cities all across the nation to follow in its footsteps. Ayan. Kaya alam mo na kung saan ka. Kasi siyempre, nasisira yung mga bisikleta, nagpapalit sila ng mga parts, etc. etc. Alam na ng mga OFW. Kung merong mga OFW, makakapanood po kayo, mga taga-Oregon, sa Portland. I-message na po kami. Nasa Denmark ka. Yung binasa kong sa Netherlands, yung top 1. Okay, nasa Germany ka. Mahal namin kababayan, OFW dyan. Kinokol namin ang attention nyo. Malaki ang kikitain mo dito. Susuplayan ka namin, benta mo sa mga tindahan dyan. O kaya, ikaw na mismo, kung ikaw ay online seller sa mga binanggit kong bansa, ano yan, nakabox yan. Ang packaging yan, pagdating sa iyo, sabi nung paano naman makakarating sa amin yan? Yung pong mga bisikleta rin sa inyo, galing din pong China yun. Ngayon, pag sinabing, made in Netherlands yan. Yung pong mga parts, kinuha po sa China yon. Binuo lang po yun, kung yun po ay nilalagay nila na made in, binuo lang din po yun doon. Kasi, ang mga alloy, mga aluminum na mura sa China. Pag sa iba ka bumiling bansa, ang mahal. O ikaw, negosyante ka, saka kukuha. Ikaw, bansa ka na nagsusupply ka talaga ng milyon-milyon mga bisikleta, saka kukuha. Doon sa pinanggagalingan ng raw material na kung saan ay mura sa kanila. Makakapag-mark up ka ba ng mataas pagka hindi mura ang iyong mga gagamiting mga raw materials. Di ba, Jade? Kaya alam mo na. Kaya mura doon sa kukuhanan mo, didirekta ka. Gigit na lang si Abedson, kukontakin mo, OFW ka. Nasa Singapore ka. Mahal ang bentahan dyan. Alam mo na. May side hustle ka, nag-iisip ka ng pagkakakitaan mo. Ito ang isang malakas pagkakitaan. Alam mo kung bakit, Jade? Sa Singapore, bukas mo yung mic mo. Opo. Alam mo ba, napunta ka ba ng Singapore?
Hindi pa po. Napakamahal ng sasakyan doon. Oh, Kung wow. magkano yung kung magkano yung halaga ng sasakyan, doblehin mo presyo, yun naman ang halaga ng insurance. Kaya pag nagkaroon ka sasakyan sa Singapore, ibig sabihin big time ka. Ang iyong sweldo ay above average. Oh. Eh OFW ka dyan sa Singapore. Oh. Nag-iisip ka ngayon ng pagkakakitaan mo. Extra. Bukod sa may trabaho ka na, may oras ka pa para ikaw kaya nga nag-o-online selling ka dyan. Ikaw ay nasa Singapore o nasa Japan. Oh, alam mo na, kontakin mo kami. Kasi nga, napakamahal ng sasakyan dyan. Marami sa ating mga kababayang OFW na nandyan, nagbibisikleta sila. Kahit hindi sila, yung mga Singaporean. Pag pumapasok, nakabisikleta lang. Kaya nga mayroong dyan mga locations sa Singapore na Jade, na pagka weekend, Opo. nandun sila sa isang area kung saan maraming nagbibisikleta. Kasi nga, bukod sa tipid ka na, exercise pa nila yan. King hobby na nga nung iba ang city bike. Pagka, formado kasi yan, JD. Makita mo yung forma? Oh. Hindi kagaya Opo, ng maganda. BMX, pang rugged, di ba? Kumbaga sa mga exhibition. Talagang pinalilipad nila yung kanilang mga BMX. Ito, ibang klase itong bisikleta. Kaya makikita mo to sa mga ibang mga bansa. Kaya nabanggit ko sa yung mga Opo. countries, marami sa kanila yan. Kaya alam mo na, magpapalit Yun. din sila taon-taon Nasisira ang Opo. bisikleta aluminum alloy yan. Maganda ang materials niyan. Tapos may braking system siya, No. Maganda yan. Kaya, mura pa. Dahil factory price mo makukuha, doblado mo maibebenta. Mamaya, pakita mo na kaya. Ano po? So, ayan po, sa bike accessories naman po, meron ditong 5 klase na bike accessories. Kikita tayo ng 1,140,000. Then Wow, in wow. USD naman po, Yung pinakita mo kanina, city bike, ako, road bike, mountain bike, tapos yung isang bike, yung kids bike. kids. Apat yun Pag pinakita mo yun, Opo. million din yun. So, ayan. So, no, napakaganda ng figures natin. 5 categories pa lang po ito na pinapakita namin dito sa summary. Meron ka ng posibleng kitain na 3,880,000 pesos. Then in US dollar naman po is 73,350 US dollar, or kapag i-convert natin dito sa peso, meron ka ng at least 4.1 million, 'di ba po? Or mahigit pa. 'Di ba? So, napakalaking tulong 'yan para sa ating mga OFW na posible talaga nilang maging side hustle or bukod dun sa kanilang trabaho na maaari na nilang ipadala sa atin dito sa Pilipinas na for savings na rin po. Ayun po, Sir Leo, yung ating for Summary today's yan, discussion. Oo. Opo, yes po. Summary na yan. Pero kasi siyempre, merong ang gusto niya dun sa ating mga pinresent. Halimbawa, yung isa gusto niya, gadget ako. Kasi sa shipping, madali itong ipa-ship. O kaya bike accessories ako dahil ang mga bisikleta ay mabentang-mabenta kung nasaang bansa sila, no? Kasi ikaw magkakaroon ka muna ng feasibility studies Pagkatapos naming ipakita po sa inyo, summary Friday ngayon, pinakita na namin marami ito po ay 20th day na ng aming sessions. Ibig sabihin, 20 na videos na po, iba-iba pong mga item, iba-ibang mga category ang amin ang pinakitang mga produkto sa inyo. Mamimili na po kayo doon. Nasa lugar po kayo, OFW po kayo, kung saan man po kayong lugar. Asia, Oceania, nasa party kayo ng North America, South America, Europe, Germany. Basta maraming mga bansa na kaya pong mag-supply ng mga manufacturer po na kapartner ni Abedson. Mamimili po kayo. Pero titignan nyo muna sa location ninyo. Kahit sa Pilipinas, nasa mga cities ka, nasa Cebu ka, nasa Leyte ka,
titignan mo muna, ano ba ang mabenta dito sa location ko? Gadgets, accessories ba? Bike and bike accessories ba? O kaya naman ay apparel ba? O kaya ay optical? At meron pang mga grocery Yes, product, item. bike. Di ba? Opo. Grocery item ba? Kasi ito, bike accessories lang ito yung pinakita. Wala yung 4 na klase ng bike. Titignan mo ngayon, ano yung magiging malakas doon sa location mo. Napag-aralan mo na. Saka ka ngayon pipili. Pipiliin mo dyan ngayon. Pagkapili mo, bibigay namin lahat ng mga kailangan mong materials. Yung mga pictures, videos, price, paano ang process, no? Na bibigyan ka rin namin ng mga tip kung paano. Susuportahan ka namin. Sa madalit sabi, kapartner ka namin. Pagka-partner mo na kami, tuturuan ka namin ng mga strategy din. Isa sa mga strategy sinabi ko kay Ate Kim ng Jensen, sabi ko sa kanya, kumuha ka ng 10 online seller under you. Pag meron ka ng online seller under you, mo ito, presyong manufacturer to, so magma-markup ka ng hindi ka tataas ng markup masyado. Para merong allowance pa yung online seller mo na kumukuha naman siya sa local supply at nire-resell niya. O matutuwa yon pagka ikaw, kinuha mo sila under your team at bibigyan mo siya ng magandang markup compare doon sa kanyang kinukuha ng local supplier, sa'yo na siya kukuha. Di ba? Mabilis mo ngayong maibebenta kasi may mga taga-benta ka na. Di ba? OFW ka. Alam mong maraming mga Pilipino kang mga kasama dyan na yun din naman nagbebenta rin sila. May isang paraan na pwede kaming i-coach sa'yo. Pag ginawa mo yung paraan na yon, mabilis yan. Mabilis mong maibebenta talaga ang produktong isusupply namin sa'yo. At walang problema sa supply. Kahit nasa ibang location ka, walang problema. Huwag mo intindihin yung magiging shipping. Kami na po bahala doon. Kung paano namin pararatingin sa inyo, door to door. Kakatukin ka na lang nung courier. Miss Jade, you have a package. May package ka na. Meron ka ng epektos. Legal hindi yun. Meron ka ng gadget accessories nakarating na sa'yo. Itatap mo na yung mga online seller mo. Ito na, dumating na yung stock natin. Punta na kayo dito. Ito presyo. Kitang-kita mo, yan maganda packaging. May tatak. Ngayon, kung gusto mo naman, tatak nyo. Dahil nagtayo ka na ng negosyo dyan sa location mo, OFW ka, pero nagne-negosyo ka ng legit. Meron ka ng business permit. Palagay natin yung pangalan ng company mo. Ikaw ngayon ang mamamayagpag dyan sa lugar mo. Tuloy-tuloy nakita. Tayo ay testing ka muna sa gadget accessories. Gadget accessories lang, 1.3. 1.3 million. Ilang piraso lang yan. 2,500 yung pinakita ni Jade. Ikaw naman, pagka talagang may community ka na, yung 2,500, baka kalahating taon lang maubos mo yun O kaya yung sinasabi ko, may team ka ng online seller. Jade, yung 2,500, may 10 kang online seller na hawak-hawak. Ilan? Tigti 250 pesos po sila, Sir Leo. 250 pesos lang ng isang online seller. Meron na siyang mga market, meron na siya talagang mga buyers na. Dahil matagal na siya nagbebenta Meron na siyang community rin sa Facebook, may community na rin siya sa Instagram niya, sa kanyang TikTok account. Yung mga online seller, may mga account na yan Meron na sila talaga, alam na nila kung paano yung digital marketing. Itatap mo na lang, 10 sila. Ang sinasabi mo pala,
10 nga ba yon yung dinivide mo? Opo. O, tig to 250. 2.5. Pagdating Opo. ngayon sa iyo ng 5,000, 250. Eh, isang buwan lang yata yan sa online seller eh. Di ba? Posible o hindi. Posible po. Mag-build ka ng 10, Ate Kim. Pag nakapag-build ka ng 10, di 10 na sila. Ate Mel, sa Laguna, 10. Uubusin yun, isang buwan, 250. Kukulitin ka pa nun. Wala na ba? 250. Nakaka 2.5. Yung target mong 2.5 na isang taon, isang buwan lang pala yun eh. Ay, 12. 12 buwan sa isang taon. Magkano yung kita mo ron? 500,000, di ba? Pagka 1,000, ano? Pagpalagay mo na, tutubo ka na lang ng 200 na lang para meron malaki pa rin ang maipatong nung online seller mo. 200 times 2.5 na mabebentang piraso. No. 500,000 po. O 500,000. Kuntuhan. Pinag-aralan mo na, dito ako sa Gadget Accessories. O 2.5 ang 10 yung iyong online seller na nabuo. Tig to 250 pieces lang sila. Minamani nila yon. Isang buwan lang ubos yun. Ilang piraso ba yung 250 sa isang buwan? Pagka sa isang araw na average na mabebenta ng online seller, ilan? Okay po, sa 250, opo, mga sa ganyan po. 250 pieces. 20 lang yun sa isang araw. Kayang-kaya ng online seller yun. Lalo na malakas ang nakuha mo. Realidad yun, 250. Hindi, ang kita mo pala, 500,000 dun sa 2.5 na meron kang 200 na markup. 200 pesos na markup mo, sa Gadget Accessories, yung gun charger na pinakita namin, 100 watts. Tama ba ang kwenta mo? 2.5 times 200. No. 500,000. Opo, 500,000. 500,000 ka isang accessory. Hindi ka nahirapan. Bakit? Bumuo ka ng team 10 eh. Di 500,000 ka isang buwan. Kung isang buwan nila mauubos. Pagpalagay mo na, lakihan mo na. Sige, maubos na lang nila ng quarter. Every quarter na lang. O di magkano ka sa isang taon? 4 na quarter sa isang taon. 4 na 500,000 ka. 2 million yon, Jade. Opo. Sige, imaginein mo na. OFW ka. Bumuo ka na ng team tapos makipag-ugnayan ka sa amin. Mr. Leo, comment ka. Mag-comment. Mr. Leo, interesado po ako. Meron po akong 10 online seller dito. Recruit ko po sila. Sila po ang ipagdi-distribute ko. Ikaw ngayon ang distributor namin sa location mo. Kung nasa Japan ka, nasa South Korea ka, imaginein mo na lang. Kung $20 ang patong mo sa isa, bebenta ka ng 2,500 pieces. Tig to 250 pieces yung iyong mga online seller na nabuong team. 10. Magkano naman ang kwenta mo doon, Miss Jade? Sa $20? Meron ka na, meron kang posibleng kitain na $50,000 US. 50,000 US. 50,000 US dollar ka, 250 pieces ang ibebenta ng isang online seller mo. Kung may 10 online seller ka, 250 pieces sila. Palagay mo na mauubos nila 3 buwan din. Yung 3 buwan na yon, divide mo yung 250, Miss Jade. 250 pieces po divided by 3 months. Meron 83 po pieces. 83 ka sa isang 83 ang uubusin ng isang online seller sa isang buwan. Tama? Quarter po. Sa isang quarter. Sa isang buwan, 83. 250 nga isang quarter eh. So, hinati mo ngayon sa 3 buwan. Di 83 pieces. Ang kailangan mabenta ng isang online seller mo, 10 sila. So, 830 pieces ang target, isang buwan. Divide mo nga sa 10, 83 pieces isang buwan. 30 days sa isang buwan. Divide mo sa 30 days para makuha mo yung per day na target ng isang online seller. At least 2 to 3 items po. 3 item lang yon sa isang araw na mabebenta niya. Feasible, hindi. Feasible.
Visible. Opo. Baka nga doblehin pa nga niya yun eh. Pagpalagay na yun na basic lang, doon lang tayo. 3 months mauubos. $20 ang patong mo. Eh, $10 ang patong naman niya. $30 lang. Yung ganong gun charger. Bentahan nun, 80, di ba? Kukunin mo lang siya ng Opo. 20, pagpalagay na. Maliit pa rin ang bentahan sa merkado. Oh, ang kita mo 50,000 sa isang quarter na nakaubos ka ng 2,500 pieces na meron kang 10 online seller na minamani lang nila yon. 3 items lang yon sa isang araw. Eh isang taon ang target mo, makakabenta ka noon. Lalo na magdi-December, mas malakas yun. Pwede pang dumoble yun eh. Kahit na yung first quarter mo, second quarter mo, hindi mo na-reach. Pagdating ng December, marireach, mabubuo mo yon. Yung 2.5 every quarter ka, that is 10,000 pieces lang. Eh, nakaubos ka ngayon. Eh, $20 ang isa. Magkano yun, Jade? So, opo, 10,000 pieces po sa isang sa loob ng 200,000 yan, taon. tama ba? Times, opo, Oh, nakita mo 200,000. na. Dali lang naman kwenta yun. Sabi mo kanina, 50,000 ng isang quarter. Eh, times 4 lang naman yung Opo. 50,000. 200,000. Ay, sabi nung madali lang pong kwentahin yan. Hindi, subukan mo. Pag sinubukan mo, magugulat ka pa sa sarili mo. Bakit? Pwede ka pa mag-over dun eh. Bakit, Jade? Hindi lang naman 10 ang online seller. At pag nakita yung produkto mo, nakakadirekta ka. Hindi silang nakakadirekta eh. Sa manufacturer eh. Through Abenso, kababros mo sa Facebook, natagpuan mo kami. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik. I-message mo na kami, kababayan namin. Ikaw ngayon na mag-ahari dyan sa location mo kung nasa Japan ka o nasa Singapore ka. Ano mo na kami, maniwala kayo sa amin. Pag sinubukan mo, mas magaling ka, mas alam mo gagawin mo, at alam mo yung location mo, kabisado mo yan. Yung sinasabi lang namin na sample, dodoblehin mo pa yan. O, kita mo naman, isang taon eh, $200,000. In the bag.